Rodrigo Duterte muling bumisita sa Marawi upang ipadama ang mataas na paglingap sa mga sundalong nasa larangan ng labanan. Paglagda ni Pangulong Duterte sa Anti-Hospital Deposit Law, umani ng papuri ng publiko. Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, formal na binuksan ng 50th ASEAN Foreign Minister meeting sa Maynila. ASEAN Secretary General Lelong Min, inilahad ang mga isyong napagtagumpayan ng ASEAN sa loob ng nakaraang 50 taon. At probinsya ng Sarangani, niyanig ng lindol na may lakas na 5.9 magnitude. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga pangunahing balita. Sa ikalawang pagkakataon po, nagtungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Marawi City. Ito po'y upang muling ipakita ang kanyang pagsuporta sa mga sundalo at pulis na nakikipagbakbakan laban sa grupong Maute. Kasama ng Pangulo, sina National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief of Staff General Eduardo Año at mga opisyal ng Philippine Army. Umaasa ang Pangulo na wala nang malalagas sa hanay ng puwersa ng gobyerno hanggang sa matapos ang labanan. May ulat si Juliet Carangyan. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, muling binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo at pulis na nakipagbakbakan sa Marawi City. Sa harap ng mga sundalo at pulis mula sa Joint Special Operation Task Force Trident sa Camp Kilala, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang suporta at pagmamahal. Kasabay ng kanyang pag-asang mababawi na ng gobyerno sa lalong madaling panahon ang Marawi City sa kamay ng teroristang grupong Maute. I hope that will be less heartaches and you'll be able to clean up Marawi, get rid of the terrorists. At sana wala nang madisgrasya. I have to be here because I want you to know that talagang mahal ko kayo. And, muling iginiit ng Pangulo ang pangako niyang 50 billion pesos trust fund para sa edukasyon ng pamilya ng mga sundalo. Yung promise ko na I will establish a trust fund of 50 billion when I go out of the presidency 5 years from now. Kung buhay pa ako ng Panginoong Diyos, that 50 billion will be dedicated solely sa education ng mga anak ko. Binisita rin ni Pangulong Duterte ang mga nasugatang sundalo na kasalukuyang nagpapagaling sa ginawang medical station. Lahat sila pinagkaloban ng G-Shock military watches at relief goods. Nasilayan ng ngiti sa mukha ng mga sundalong binisita ng Pangulo. Marami rin sa kanila ang nag-selfie kasama ang Pangulo bago siya umalis sa lugar. Samantala, diretsa ang sinagot ni Pangulong Duterte ang naging kritiko ni dating Pangulong Benigno Aquino III na wala umanong nangyari sa kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon. You must remember that what precipitated, what started the fight was the operation against a drug personality. So, tapos i-belittle mo na walang nangyari, kasakit naman yan. Ang rami kong sundalong namatay, wounded sa police 231, drug-related. 77 dito, Marawi 36. Itong Marawi nag-umpisa ito sa drug operation. Nauwi niyo si walang nangyari, nakaka-insulto yan. Juliet Carangyan para sa Bayan. Nagtitipid na ng bala ang Maute Terrorist Group. Ito po ang binalita ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na kung saan po na may indikasyon aniyang nauubusan na ng bala ang mga terorista. Sinabi pa ni Padilla na di tulad ng dati, walang habas kung magpaputok ng kanilang mga armas sa mga terorista, ngunit ngayon anya ay hindi na masyado. Kasalukuyang nasa 2 barangay na lamang nakatutok ang opensiba ng militar kung saan na may nasa kulang-kulang
1 kilometro kwadrado na lamang ani ang hawak ng maute. O narito, ipinabatid ng Defense Department na nasa 30 hanggang 40 maute na lamang ang natitirang nakikipagbakbakan sa Marawi. Itinaon sa ASEAN Ministers Meeting ang paglulunsad ng Bangon Marawi. Ayon sa Task Force Bangon Marawi, magtatayo na 1,100 temporary shelters na sisimulan sa unang linggo ng Setyembre. May ulat si Marita Muahe. Sisimulan na ng Task Force Bangon Marawi ang rehabilitasyon ng nasabing lugar na patuloy na naaapektuhan ng kaguluhang nagaganap hanggang ngayon. Ayon kay TF Marawi spokesperson at Office of Civil Defense Assistant Secretary Christopher Purisima, naaprubahan na ang 11 ektaryang lupa na pagtatayuan ng temporary resettlement shelters ng mga residenteng biktima ng kaguluhan. Magtatayo umano ang task force ng 1,100 temporary shelters na sisimulan sa unang linggo ng Setyembre. Sinabi rin ni Cabinet Secretary Leoncio June Evasco na pipilitin nilang magkaroon ng kumpletong pasilidad gaya ng malinis na mainom na tubig at kuryente ang mga Maranao. We have no reason not to provide electricity to the people of Marawi because the source of electricity for Mindanao comes from Marawi, the Agus River. Magtatayo rin sila ng paaralan para sa mga estudyante ng Marawi, gayon na rin ang health centers sa ilang mga piling barangay. Dagdag ni Vasco, ang bawat rehabilitation efforts ay dapat na sinisimulan sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga residente. At para sa kanya, kailangang maibalik agad ang mga ito sa kanilang mga tahanan. We cannot let these people stay long in the evacuation centers because the longer they will stay in this evacuation center, the hurt will be going deeper and deeper in them, especially for the children who cannot understand why these things are happening in their own place. Ang TF Marawi ay bubuuin ng 23 ahensya ng gobyerno na hahatiin sa 5 subcommittees sa bisa ng Administrative Order No. 3 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagbangon, rekonstruksyon at rehabilitasyon ng Marawi City at iba pang mga lugar na naapektuhan ng gulong idinulot ng Maute Group. Itinapat ang mga paglulunsad ng Bangon Marawi sa ASEAN Ministers Meeting dahil maituturing daw ito nga regional peace and violent extremism issue. 20 billion pesos ang inisyal na pondong gagamitin sa paunang rehabilitation effort sa Marawi City. Samantala, kinilala ni DEZA Balidi Secretary Judy Taguiwalo ang tulong ng ASEAN. Nagpasalamat din ito sa lahat ng mga tumulong. Kailangan pa rin ho ang pagtutulungan natin dahil mag-umpisa na naman ang bagong yugto ng ating pagtutulungan para bumangon ang Marawi. Nananawagan naman si Undersecretary Cesariano ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng mga gustong magpaabot ng kanilang tulong na makipag-ugnayan sa National Emergency Operations Center ng Task Force Marawi. Ang mga gustong tumulong ay maaaring tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Mula rito sa Pasay City, Marita Muahe para sa Bayan. Hindi naman nag-iisa ang Pilipinas sa pagtugon sa problema ang kinakaharap ngayon ng Marawi City. Patunay po dito ang puspusang pagtulong ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na nagbibigay naman ng ayuda sa mga bakwits sa Marawi. Ang ulat pakinggan natin mula kay Jem Rucat ng Philippine Information Agency. Ang mga nasyon na kabilang ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN ay isa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga bakwit na apektado ng krisis sa Marawi dito sa Mindanao. Naghatid ng mga relief items ang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance in Disaster Management or AHA Center na nakabase pa sa Malaysia para sa mga apektadong pamilya ng bakbakan sa Marawi. Ang mga relief items ay binubuo ng 600 family tents, 600 family kits, 600 kitchen sets, mahigit 3,000 personal hygiene kits at 4 na water filtration units. Ayon kay Adelina Kamal, AHA Center Acting Executive Director, na itong relief response na ginagawa ng ASEAN ay nagpapahiwatig ng pagsuporta ng ASEAN sa gobyerno ng Pilipinas at isang pagtanto sa kampanya nitong One ASEAN, One Response. Basically saying that when our family member is having a problem, then it is the responsibility for other family members to help. Ayon naman kay Task Force Bangon Marawi Executive Director and Department of National Defense Undersecretary for Defense Operations Cesar B. Llano na importanteng magtulungan tayo sa panahon ng krisis.
Ang nahitabo karon ginahanglan gyud og tabang ang atong maigsoon. Kay may nakabalutang medyo dugay-dugay na. Duha na kabulan ang kagubot dito sa Marawi o ang atong mga kaigsuonan nga anaa sa evacuation centers. Nagkataas ang ilang ang mga challenges sa kanila. Ang uban nagkasakit. So the government is responding to all these challenges. Ayon naman kay Iligan City Disaster Risk Reduction Officer Patrick Nunez, itong mga relief items na dala ng ASEAN ay malaking tulong sa transisyon ng Bangon Marawi. Actually, when they move in the 10 cities, so they need more assistance, especially with the non-food like hygiene, because the environment, the terrain is not the same as a urban setting. Sa turnover ceremony na ginawa sa Laguindingan Airport, ang mga relief items galing ng ASEAN ay tinanggap ni na Cabinet Secretary Leoncio B. Evasco Jr., Task Force Bangon Marawi Executive Director and Department of National Defense Undersecretary for Defense Operations Cesar Villano, Vice Chairperson for Disaster Response and Social Welfare and Development Secretary Judy M. Tagiwalo, and Office of Civil Defense Officer in Charge ASEC Christopher James E. Purisima. Para sa Bayan, Jam Rukat, Philippine Information Agency. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ayuda sa mga pamilya lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, sinisimulan na ng gobyerno ang reconstruction at rehabilitation para sa mga apektadong Maranao. Samantala, aabot naman na sa 188 milyong pisong halaga ng relief goods ang nakalap ng DSWD mula sa iba't ibang organisasyon, local government units at pribadong individual. Batay sa tala ng ahensya, nasa mahigit 78,000 pamilya mula sa Marawi ang nasa iba't ibang evacuation centers sa Iligan City at Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMN. Sa iba naman tayong balita, magandang balita po ito, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas ang bill na nagkakalob po ng libreng tuition fee sa mga state universities and colleges. Ang aksyon po ni Pangulong Duterte ay umani ng papuri mula sa mga mambabatas at iba't ibang sektor. Anila, sa pamamagitan ng batas na ito ay may papaabot ang mataas na edukasyon sa mga mahihirap. Ang ulat po mula kay Sweden Velado. Naisabatas na ang panukalang libreng matrikula sa state universities and colleges o SUCs sa kabila ng agam-agam noong una ng economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte. I'm pleased to announce that last night, August 3, 2017, the President signed into law the enrolled bill. Ayon kay Senior Deputy Executive Secretary Minardo Guevara, bukod sa libreng matrikula, kasama rin sa mandatory provisions ng batas ang iba pang bayarin tulad ng library, ID at laboratory fees. Hindi sakop ang scholarship, grants and aids at student loans sa probisyon dahil kukunin ito mula sa subsidy fund na pangangasiwaan ng Unified Student Financial Assistance Program o UNIFAST. Yung mga talagang nangangailangan, the bottom 20% will be prioritized in terms of subsidy for education-related expenses. Dagdag ni Guevara, taliwas sa unang panukala na kakailanganin ng 100 bilyong piso para maipatupad ang pulisiya, sinabi ng Commission on Higher Education o CHED na kaya itong isulong sa budget na 16 na bilyong piso. The 100 billion peso estimate of the DBM seems to be on the very high side because that is on the basis of the assumption that all aspects of the free tuition bill will be implemented all at the same time. Samantala, pinuri naman ng mga senador ang naging desisyon ng Pangulo na lagdaan ng free tuition fee bill in SUCs sa kabila ng rekomendasyon ng kanyang economic managers na i-veto ito dahil walang sapat na budget. Paliwanag ni Senador Panfilo Lacson, kayang pondohan ng national budget ang free tuition law. Sa 2017 General Appropriations Act o GAA, nagawa nilang ilipat ang 8 bilyong pisong budget sa SUCs sa pamamagitan ng CHED dahil kinuha ito mula sa pork barrel ng mga kongresista. Ani Lacson, ganun din ang plano nilang gawin sa panukalang 2018 budget.
Si Senador Cheese Escudero nagpasalamat sa Pangulo at tiyak na magiging legasiya na ito ng kanyang administrasyon. Ang miyembro ng minorya na si Senador Bam Aquino nagpaabot din ng pasasalamat sa Pangulo at pagbati sa kanyang mga kapwa mambabatas. Masaya naman ang isa sa principal authors ng bill na si Senador J.V. Ejercito para sa mga mahihirap ngunit deserving na mga estudyanteng nasa SUCs. Kaya naman si Senador Loren Legarda hinimok ang mga mag-aaral na gustong pumasok sa State University na mag-enroll na, lalo't libre na ang matrikula. Patunay ang paglagda ni Pangulong Duterte sa free tuition in SUCs na anuman o sino man ang maging balakid, hindi magigiba ang kanyang malalim na malasakit sa tao, lalo na sa mga kabataang Pilipino. Sweden Velado para sa Bayan. Pasasalamat naman ang ipinabot ng Commission on Higher Education o CHED pati ang mga magulang, guro at estudyanteng mahirap sa pag-aproba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa libreng matrikula sa mga nasa state universities and colleges o SUCs. Tututukan ng CHED ang Department of Budget and Management para sa kaukulang pondo nito. May ulat si Kenneth Pasyente. Sa tuwing bayaran ng matrikula, takbuhan ni Gerald ay ang mga nag-aalok ng loan. Pero matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang free tuition free bill para sa mga state universities and colleges o SUCs, nabunutan ito ng tinik. Since free na yung tuition, mas maluwag na, mas marami akong pwedeng paggamitan ng fees ko dun sa mga projects and other fees na babayaran. Malaking tulong din ito sa estudyanteng si Mary Ruth dahil makakatulong pa siya sa kanyang mga magulang para makatipid. Siyempre malaking tulong din yun siyempre pati sa pamilya namin. Tsaka dito sa UP yung enrollment, yung enlistment, siyempre nahihirapan kami sa pagkuha ng subjects. Kaya kailangan din talaga yun na free tuition. Ikinatuwa rin ito ng ilang mga guro sa Universidad ng Pilipinas, lalo pa at madalas silang nakakatanggap ng mga hinaing ng mga estudyanteng nahihirapan sa pagbabayad ng tuition fee. I think yung pinirmahan ngayon ni President Duterte definitely will help especially the poor students of UP. Magandang balita rin ito para sa mga magulang. Tama lang po yung kasi po yung iba hindi makabayad dahil minsan walang pambayad. Nagpapasalamat ako sa ating Presidente at gano'n ang kanyang ginawa. Tulong sa mahirap. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, milyong-milyong estudyante ang makikinabang sa naturang ayuda mula sa gobyerno. The Commission on Higher Education joins the Filipino nation in congratulating and thanking President Rodrigo Roa Duterte for signing the free tuition bill and ensuring that the dream of every Filipino family to send their children to school will be realized. Kasunod nito ay tututukan ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management at Kongreso para agad na mapatupad ang batas. We look forward to working with the Department of Budget and Management and Congress in crafting the implementing rules and regulations that will balance the concerns of the economic manager on the fiscal impact of the bill and also ensure that the legacy of President Duterte on free education will be continued. Inaasahan na magsisimula na ang libreng tuition fee sa mga SUCs sa Hunyo 2018. Kenneth Pasyente para sa Bayan. Ito pa po ang isang magandang balita. Permado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng mas istriktong parusa sa mga ospital na tumatanggi sa mga pasyenteng walang maideposito o hindi makapagbigay ng paunang bayad na sa pagpapagamot nila. May ulat po hinggil dito si Juliet Carangyan. Tapos na ang pagsasamantala ng mga ospital sa mahihirap na pasyenteng walang perang pandeposito. Ito'y matapos na lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas ang Republic Act No. 10932 o ang tinaguriang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law. Itinatadhana ng bagong batas ang pagpataw ng parusang pagkabilanggo ng 4 hanggang 6 na taon sa mga opisyal ng ospital na humihingi ng deposito o paunang bayad bago i-admit o gamutin ang mga emergency patients. Pagbabayari ng mga nasabing ospital ng
multang mula 100,000 hanggang 1 milyong piso. Binibigyan din ng otoridad ang Department of Health na bawiin ang lisensya ng mga ospital na 3 beses na lumabag sa batas na ito. Binigyang diin ng Pangulo na tungkulin ng pamahalaang bigyan ng sapat na pangangalaga sa kalusugan ang mga mamamayan, lalo na ang mga maralita na higit na nangailangan nito. Nauna rito nilagdaan din ni Pangulong Duterte bilang batas ang bill na nagtatakda ng libreng tuition sa mga state colleges and universities. Juliet Karangyan para sa Bayan. Kaugnay niya, nagpapasalamat din ang ating mga kababayan sa gobyerno hinggil sa pag-aprobang bagong batas na anti-hospital deposit law. Para sa kanila na sa panahon man ng kagipitan, madadala nila sa paggamutan ng kanilang mga pasyente at magagamot pa ang kanilang iniindang karamdaman. May ulat si Clazel Pardilla. Sa tala ng Department of Health, atake sa puso, stroke at cancer ang 3 sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino, mga sakit na kailangan ng agarang lunas. Kaya sa paglagda ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa panukalang Republic Act 10392 na nag-aamyenda sa anti-deposit law o bawal na paniningilang paunang bayad o deposit bago mabigyan ng karampatang medikal na atensyon ang pasyente, ikinalugod ito ng publiko, partikular si Lolo Edgar na nakaranas na gipitin bago siya tanggapin ng ospital. Marami na, hindi lang ako, napakarami mo niyan. Hindi mo tatanggapin ng kuwan mo kung wala kang deposito, kahit na mamatay na sa labas yung kuwan mo. Pasyente mo, maganda ang ginawa ni Presidente na yan. Si Dodoy nang mabalitaan ang batas, agad na ring sinabi ang kanyang naranasan at nagpakita ng galak. Nag-ano naman po ako, promissory note. Ayaw talagang tanggapin ang aking anak. Mahusay po yun para sa mga mamamayan. Habang si Jonalie na kasalukuyang nasa kolehiyo, nabunutan ng tinik ng malaman na may bagong batas na patungkol sa mga ospital na nanghihingi ng paunang bayad bago gamutin ang pasyente. Halimbawa may nagkasakit man sa amin, agad-agad mabibigyan ng lunas kahit pa sa sitwasyon na yun ay wala kaming pera. Kasi syempre bilang isang estudyante malaki ang gastusin. At si Lola Magdalena at Virgie, senior citizen, wala nang ibang sabi kundi pasasalamat. Tuwan-tuwa ako kahapon nung binalita na inano na nga pinirmahan na nga ni presidente na bawal na maghingi ng ng deposit. Wow, Lord, sabi ko salamat. So yun, nagpapasalamat ako kay presidente. Natutuwa ako dahil yun ang dineclare ng ating presidente. Kaya Viva Duterte. Umaasang ating mga kababayan na magiginhawahan na sila sa problemang medikal, lalo na sa panahon man ng kagipitan. Clazel Pardilla para sa Bayan. Malaga para sa mga bansang ASEAN na bumuo ng nagkakaisang panuntunan para sa mapayapang pagresolba ng issue ukol sa South China Sea. Inihayag ito ni Asia Regional Director Michael Vitokiotis ng Center for Humanitarian Dialogue sa ASEAN Media Forum. Tinalakay din sa naturang forum ang isyong ukol sa ballistic missile testing ng North Korea. Si Ria Fernandez sa detalye. Mas magiging madaling tugunan ang agawan ng teritoryo sa South China Sea kung bubuo ang ASEAN ang sarili nitong alituntunin sa karagatan bago ito makipagnegosasyon sa China, ayon kay Michael Vaticiotti ng Center for Humanitarian Dialogue. I wonder if it would have been easier to begin with for ASEAN countries to have their own guidelines for governing interactions at sea. Before entering into protracted and difficult negotiations with China on a code of conduct. Anya, maaari rin itong maging daan ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na ang mga may claim sa pinag-aagawang katubigan na makahanap ng lugar para sa kooperasyon base sa magkaparehong interes, partikular sa pangingisda, seguridad, navigation at makataong pagtrato sa mga mangingisda. Sa kabila nito, sinabi niya na ang nakatakdang pag-iendoso ng balangkas ng Code of Conduct ay nagpapakita ng commitment ng China para maiwasan ang marahas na komprontasyon sa karagatan. Pero many people would say that the framework is not enough, that there needs now to be a more substantive content. Samantala, kaugnay ng patuloy na intercontinental ballistic missile testing ng North Korea, sinabi ng dating miyembro ng ASEAN Secretariat na si Termsak Chalermpalanupap na magagamit na lugar ng NOCOR ang ASEAN Regional Forum para ipaliwanag ang panig nito. Over the year,
the North Korean delegation actually learned to speak very diplomatically. In the first few years, they came out head-on attack the U.S. in every sentence of the statement. But gradually, they become very diplomatic. They start explaining their own security needs. They start explaining their concerns. And we listen to them. I think we should continue to give them that venue. I believe that they are also learning from meeting the other delegation in the... Si Phillips Vermont naman ng Center for Strategic and International Studies, ibinahagi ang imposible ngunit worthy to share na ideya ng mga scholar kung paano mapatitigil ang nuke testing ng NOCOR. The China factor is important. And then maybe we can link accommodating China's interest in South China Sea in return for China's more active, I'm not saying pressure on North Korea, but as a chips of bargaining with North Korea. That's one thing, but that requires for ASEAN members, the claimant state, to be agreed on that kind of trade-off. Pagdating naman sa terorismo, nagkaisa ang tatlo na dapat paigtingin pa ng ASEAN ang laban kontra rito. Ria Fernandez para sa Bayan. Patuloy po naman ang pagdating ng mga ministro at delegado mula sa dialogue partners ng ASEAN. Sila po'y kalahok sa nagaganap na ASEAN Ministerial Meeting sa ating bansa. May report po naman si Kenneth Pasyente. Bukod sa mga ministro at delegado mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN, dumating na rin kahapon ang mga ministro at delegado mula sa mga dialogue partners ng ASEAN galing ng Sri Lanka, Shanghai Cooperation at Turkey. Patuloy pa rin ang pagdating ng iba pang ASEAN dialogue partners ngayong araw. Unang dumating kaninang alas 11:30 si Republic of Korea Foreign Minister Kang Kyu-hwa. Ayon dito, ito ang kauna-unahan niyang pagdalo sa multilateral meeting kaya naman sabi niya ay dapat ding pagtuunan ng pansin ang mga ganitong pagpupulong at hindi lamang mga bilateral meetings. Bandang alas 12:30 naman nang dumating si Australia Foreign Minister Julie Bishop. Dumating din kanina si Jerry Brownlee, ang Foreign Minister ng New Zealand. Inaasahang makikilahok ang tatlong ministro sa mga gagawing pagpupulong dito sa Pilipinas, kasama na nga ang iba pang pinuno ng bansa. Sa mga pagpupulong na ito, inaasahang matatalakay ang usaping pang-ekonomiya at kung papaano ba mas palalakasin pa ang ugnayan ng mga bansa sa ilalim ng ASEAN. Samantala, inaasahan naman na darating din sa bansa mamayang alas 8 ng gabi si China Foreign Minister Wang Yi. Kenneth Pasyente para sa Bayan. Sa pambihirang pagkakataon, eksklusibong nakapanayam ng PTV News ang pinakamataas sa opisyal ng ASEAN, si outgoing Secretary General Lee Long-min. Alamin mula sa kanya kung ano-ano ang mga napagtagumpayan ng ASEAN sa nakalipas na 50 taon at ano-ano rin ang kanilang mga hakbang upang masigurong magpapatuloy ang magandang hangarin para sa rehiyon sa mga susunod na taon. Narito po ang ulat ni Ria Fernandez. Mula sa simpleng adhikaing tugunan ng patuloy na insureksyon ng mga komunista at tensyon sa rehiyon, lumawak na ngayon ang kooperasyon ng 10 bansang kasapi ng ASEAN. Sa panayam natin kay ASEAN Secretary General Lee Long-min, inisa-isa nito ang mga nakamit sa loob ng 50 taon sa larangan ng political security, economic at socio-cultural. Development of important instruments that uphold the principle of peaceful coexistence and pacific settlement of dispute. Economically, with the establishment of the ASEAN Economic Community in December 2015, ASEAN is now basically a single market, a single production base, and integrated economy. Already the 6th largest in the world and set to be the 4th largest by 2050. Mahalaga ang papel ng ASEAN sa rehiyon maging sa mundo. First, on the issue of the dispute in South China Sea, ASEAN position remain consistent. We are for the implementation, or otherwise, the compliance with ASEAN 6-point principle
that we adopted back in 2012, which is for respect for international law and including the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is also for the principle of peaceful solution of the dispute, the principle of exercising restraint, not to undertake action that may further complicate the dispute, and of course not to change the status quo of in the South China Sea, and moving towards early conclusion of a new code of conduct. I mean, which for ASEAN would be a legally binding instrument. So on no-core, North Korea, what is the stand of ASEAN? Again, the position of ASEAN on the issue of the nuclear issue in the Korean Peninsula remained also consistent. We are for the denuclearization of the Korean Peninsula. We are for the resumption of the talks to reduce tension and to find a peaceful solution to the issue. Importante naman anya na paigtingin ng ASEAN ang ugnayan kontra terorismo. Muling igigiit ang lahat ng ito sa ASEAN Regional Forum kung saan makakasama ang malalaki at makakapangyarihang bansa sa mundo. Samantala, para matiyak ang continuity ng magagandang plano at programa para sa ASEAN, binuo ang ASEAN Community Vision 2025. Coincidentally, it's a milestone because you're ending your term at the 50th anniversary of ASEAN. So, how is it? And what legacy do you wish to leave the ASEAN? Well, I mean, my term as a visitor of ASEAN fall on two important milestones. In the history of ASEAN. That's the establishment of the ASEAN community in December 2015, and the celebration of ASEAN's 50th founding anniversary. I hope that by 2025, the new vision, the ASEAN Community Vision 2025, would be more or truly rule-based, resilient, people-oriented, people-centered community would be realized. Ria Fernandez para sa Bayan. Naging tampok din sa pagdaraos ng 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting ang paglulunsad ng isang natatanging aklat na naglalaman ng mahalagang impormasyong pangkapayapaan. Sumaksi sa book launching si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. May report si Dayan Querer. Bilang bahagi ng 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting, inilunsad ang libro ng ASEAN Institute for Peace and Reconciliation o AIPR patungkol sa isinagawang Symposium on Principles, Mechanisms, and Practices of Peace and Reconciliation Processes noong November 2016 sa Yangon, Myanmar. Ang symposium ay inorganisa ng Myanmar Institute of Strategic and International Studies sa pakikipagtulungan ng Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar at ng pamahalaan ng Norway at Switzerland. Ayon kay DFA Secretary Alan Peter Cayetano, makatutulong ang publication na ito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa pagdating sa mga usapang pangkapayapaan. We're in search of models, of roadmaps, of readings, of anything that will help us achieve real, lasting peace. Dagdag pa nito na makasaysayan ang naging paglulunsad ng libro dahil pumalob ito sa 50th anniversary ng ASEAN. Binigyang diin din ni Cayetano na napapanahon ang mga impormasyon sa naturang libro. The pursuit of peace and prevention of conflict has always been a noble endeavor. Sometimes it seems like an impossible endeavor. But we have to stick to it. We have to keep working on it. And a book like this, which is, as I said, timely and useful, will go a long way for the many who have lost hope for peace, but continue to find a little bit of hope or a little bit of faith to pursue the dream of peace. Idinitalya naman ni Minister of State for Foreign Affairs ng Myanmar, His Excellency Oh Jo-tin, na ilan sa nilalaman ng libro ay mga practices para sa initial negotiation upang maiwasan ang anumang conflict at ang ceasefire mechanisms, resettlement at rehabilitation para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Very happy to know that ASEAN has
gradually built up its capacity to pursue peace and reconciliations, both at the nominative and institutional level, through the experiences and engagements among the ASEAN member states in preserving and resolving conflicts in the regions. Ipinaresenta ang AIPR publication kay ASEAN Secretary General Lee Lung-min. Ang libro ay ipapamahagi sa mga ASEAN member states upang magsilbing sanggunian ng mga kasaping bansa. Dayan Querer para sa Bayan. Probinsya ng Sarangani niyanig ng magnitude 5.9 na lindol kaninang umaga at partial lunar eclipse sa Pilipinas masisilayan sa Lunes ayon sa DOST. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Balik tayo sa mga balita. Formal nang binuksan ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Philippine International Convention Center at sa kanya pong talumpati sa nabanggit na seremonya, sinabi ni Cayetano na umaasa siyang magiging makabuluhan ang pagpupulong ng mga bansang ASEAN tungo naman sa ibayong pagtutulungan para sa kapakanan ng rehiyon. Ang karagdagan pong detalye, live report po ito mula kay Dayan Querer. Dayan? Joseph, sa nalalapit na 50th anniversary celebration ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, nagbalik tanaw sa Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa kanyang talumpati na binitawan sa pagbubukas ng 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ayon kay Secretary Cayetano, hindi matatawaran ang naging kontribusyon ng mga founding chairman mula sa 5 bansa na siyang nagtatag ng organisasyon noong August 8, 1967. Ang mga ito ay mga foreign ministers mula sa bansang Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand at kabilang dyan ang foreign minister mula sa bansang Pilipinas. Ayon kay Secretary Cayetano, taliwas sa sinasabi noon ng ilan na hindi magtatagumpay ang organisasyon, ang ASEAN ngayon, 50 years from its inception, ay isang matatag na regional organization. Mula aniya sa 5 miyembro ay lumaki ito sa 10 miyembro na patuloy na nagtutulungan para mas maging matatag ang 3 haligi ng organisasyon, ang political security, economic at socio-cultural community. Pagbibida ni Secretary Cayetano, ang ASEAN ngayon ay maikukonsidera na isa sa mga pinakamatagumpay na regional bloc sa mundo. Pagmamalaki rin ni Secretary Cayetano ang posisyon ng ASEAN sa mundo kung ekonomiya naman ang pag-uusapan. Kasi ang ASEAN aniya na binubuo ng more than 600 million people ay may combined GDP na higit sa $2.4 trillion. At kung ito ay isang single economy, ito ay may kukonsidera na third fastest growing major economy sunod sa bansang China at India. Bukod aniya sa mga development sa loob ng organisasyon, ay naging matagumpay rin ang ASEAN sa pagkakaroon ng matibay na kooperasyon at nagpapatuloy na dialogo sa mga ibang bansa sa labas ng ASEAN region. Gaya aniya ng Australia, Canada, China, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Russia, United States, European Union, at India. Samantala, Joseph, kanina ay nagkaroon rin ng press briefing si Department of Foreign Affairs spokesperson Robespierre Bolivar kung saan iniulat nito ang ilan sa mga naging resulta ng pagpupulong sa 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting at ibinahagi ni spokesperson Bolivar na isa sa kanilang napag-usapan ay ang pagkabahala ng mga foreign ministers ng ASEAN patungkol sa tensyon sa Korean Peninsula. Kaugnay kaisa ito sa kamakailan na isinagawang testing ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK ng intercontinental ballistic missiles nitong July 4 at 28 at kabilang na rin ang mga naunang missile launch at 2 nuclear test noong 2016. Ayon kay Bolivar, binigyang diin ng mga foreign ministers ng ASEAN na sinusuportahan nito ang isang kompleto, verifiable at irreversible denuclearization of the Korean Peninsula at ito ay gagawin sa isang mapayapang paraan. Ayon pa kay Bolivar, hangad ng mga foreign ministers ng ASEAN ang permanent peace sa Korean Peninsula at handa mga member states na gampanan ang papel nito para makatulong na abutin ang layunin ng peace and stability sa Korean Peninsula. Live mula dito sa International Media Center. Ako si Dayan Querer para sa Bayan. Joseph? Dayan Querer, maraming salamat sa report na yan live.
Samantala, selebrasyon ng Golden Anniversary ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Martes magiging makulay at maingay. Pero asahan din daw po ang mahigpit na seguridad ayon sa NCRPO. May karagdagang ulat si Ria Fernandez. Makulay at maingay ang magiging selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN sa Agosto 8. Alas 2 ng hapon magsisimula ang parada mula sa Luneta patungong Cultural Center of the Philippines o CCP. Una sa parada ang Sari Manok Float, lula ng mga modelong nakadamit ng kasuotan ng iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Sa likod nito ang ipinagmamalaking higantes ng Angono Rizal na susundan ng street dancers at marching band. Sa CCP grounds, mangyayari ang lighting ceremony na isasagawa rin sa may 70 lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. May spoken word at song performances din doon mula sa ASEAN pop stars kabilang ng Pinoy balladeer na si Christian Bautista. Inaasahang dadalo rito ang mga opisyal, ministro at delegado ng ASEAN. Inaanyayahan din ng publiko na lumahok. So what we wanted to do was to really break down what's golden about the ASEAN region. The smiles, the resources, the grain of rice, the beautiful Mekong River, etc., etc. And one of the things that I really wanted to do was to really marry both what is traditional and what is contemporary. Sa Bonifacio Global City naman ang venue ng after party hanggang hating gabi. This is really intended for the younger crowd, for the millennials, so that they will also be aware of what's happening. Walang signal dyan pero tiyak na mas magiging mahigpit ang seguridad sa Martes. Nakiusap naman si NCRPO Police Director Oscar Albayalde sa mga rallyista na kung maaari ay iwasan ng magprotesta sa araw na ito. Gayunman, itinakda nilang TM Calao bilang lugar para sa kilos protesta. Let us show to the whole world na tayo ay nagkakaisa, no, at sinusuportahan natin itong ASEAN Summit. Samantala, asahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa pagitan ng alas 2 ng hapon. Fernandez para sa Bayan. Sa ibang balita naman, patuloy na hinikayat ng Department of Tourism ang mga dayuhang turista na puntahan ang mga magagandang lugar at tanawin sa bansa. At sa binuong iTravel Philippines 2017, mga turista mula sa Japan inimbitahan ng DOT. May ulat si Patrick De Jesus. Dumating sa bansa ang nasa 50 travel and tour agents at media mula Japan. Ito'y para bumisita sa mga ipinagmamalaki nating tourist destination. Ito ay sa inorganisang iTravel Philippines 2017 o Mega Familiarization Tour ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board Philippines. Ang nasabing FAM Tour ang pinakamalaki dahil sa dami ng mga turistang Hapon na inanyayahan. Well, unang-una kasi itong Mega Familiarization Tour is quite special. Bakit siya special? Unang-una, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito kalaking grupo, no? From Japan, composed of travel agents and media. Ito ay magandang pagkakataon para mapakilala sa mga Japanese ang magagandang tanawin ng bansa at mapadama ang kulturang Pilipino. Kanilang bibisitahin ang magagandang beaches ng Boracay at Palawan, gayon din ang mga umuusbong na tourist destination sa bansa sa Albay, Iloilo at Guimaras at sa Tagbilaran, Bohol. Sinalubong ang mga turistang Japanese ng isang welcome dinner kung saan tampok ang Japanese cuisines at ang ating sariling Filipino cuisines. May mga performances din na hango sa ating kultura. Sinabi ng mga sponsors ng Megatrip na ito'y magandang oportunidad upang mapakita sa mga turista ang kagandahan ng Pilipinas. We were committed to support the Department of Tourism and the Tourism Promotion Board because we know what is at stake when we invite overseas guests for farm trips to show them our country. Yung mga nababasa natin sa mga pahayagan sa international media, not necessarily true, no, na ang Pilipinas ay magandang puntahan at hindi naman lahat ng lugar ay yung sinasabing parang magulo at saka parang may gera. Ayan. So nakikita nila for themselves and they can share the story sa mga kababayan nila sa kanilang mga bansa. Maging ang ilan sa mga turistang Hapon na kasama sa Mega Farm Tour ay natutuwa sa kanilang pagbisita sa magagandang tanawin sa bansa. We want to enjoy the beach and taking good photos in beautiful beach.
Pagdating naman sa hospitality kung saan kilala ang mga Pilipino, Very nice. Patrick De Jesus para sa Bayan. Salamat sa iyo, Patrick De Jesus. At sa iba pang balita, isang scale competition naman po ang nilunsad ng Department of Tourism na magbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na may pamalas ang kanilang pagkamalikain. Buong detalye naman mula kay Pauline Requesto. Bibigyan ng panibagong buhay ng mga kabataang ito, katuwang ang Department of Tourism at ng pribadong sektor ang isa sa makasaysayang gusali sa Fort Santiago, ang Baluarte de Santa Barbara. Sa pamamagitan ito ng inilunsad na I Make History Fortress Architecture Scale Model Competition. Gamit ang pinaghalong Lego bricks at eco-friendly na materials, bubuo ang mga architecture, industrial design at engineering undergraduate student mula sa 12 paaralan sa buong bansa ng scale model ng ilan sa mga kilalang landmark sa loob ng Intramuros gaya ng Palacio del Gobernador at Manila Cathedral. The Department of Tourism hopes that more Filipinos, especially the young generation, would allude to giving importance to our cultural asset as significant tourism resources of this country. Isa ang third-year architecture student na si Fibo sa mga kalahok. Aniya magandang pagkakataon ito para ipamalas ang creativity ng mga kabataan. Sa Lego yung gamit namin, so hindi kami masyadong malilimit sa kung anong pwede namin gawin. Yun yung magiging challenge sa amin for us to know better and to know deeply kung bakit siya natayo, bakit ni-renovate nung pang 8th time. Taong 1592 nang itayo itong Baluarte de Santa Barbara. Sa loob ng 400 taon, marami ng mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa ang nasaksihan ng gusaling ito. At ngayong taon, isang kasaysayan muli ang mabubuo kapag nabuksan na sa publiko ang panibagong atraksyon para sa mga turista. Ayon sa mga organizer ng kompetisyon, ito ang pinakaunang architecture scale model competition sa buong mundo. I-exhibit din ang mga obra ng mga estudyante sa itatayong I Make History Fortress Learning Center sa loob mismo ng Baluarte de Santa Barbara. Naniniwala naman ang pamunuan ng Intramuros na makakatulong ang panibagong atraksyon para madagdagan ang mga turistang bumibisita sa makasaysayang Intramuros. We've added another destination point. So roughly right now, the number of visitors that is coming to Intramuros is we're targeting by next year more than 1 million. Bahagi ng National Tourism Development Plan ng ahensya ang pagkakaroon ng isang tourism industry na hindi lamang magbibigay daan sa inclusive growth, kundi magiging daan din upang mas maunawaan at tangkilikin ng mga Pilipino ang ating sariling kultura at kasaysayan. Pauline Requesto para sa Bayan. Welcome naman sa Department of Foreign Affairs ang nakatakdang pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Rex Tillerson para sa Annual ASEAN Regional Forum. Ayon sa DFA, umaasang pamalaan na magiging mabunga ang pag-uusap ng mga lider ng mga bansa kasama si Tillerson. Kabilang naman sa mga posibleng matalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang sitwasyon sa Marawi City, pandaigdigang banta ng terorismo at pagpapalakas sa ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Amerika.